Pinagsisira ng mga pulis sa mga nakumpiske nilang boga at ilegal na paputok nitong nakalipas na pagsalubong sa bagong taon. Gamit ang maso, winasak ang mga boga para hindi na mapakinabangan. Inilubog naman sa tubig ang mga nakuhang paputok. Ang iba pang detalye niyan, ihatid po namin maya-maya lang. Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Doble disgrasya ang inabot ng isang pampasaherong jeep sa Lubao, Pampanga sa unang araw ng bagong taon. Sinalpok na ng pick-up, natumbok pa ng truck. Ang masaklap, 7 ang patay sa nangyari. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa kuha ng CCTV mag-aalas 5 kahapon, unang araw ng taon, makikita ang pickup na ito na palabas ng Jasa Road, Lubao, Pampanga. Hindi kita sa CCTV pero nakabanggaan nito ang isang pampasaherong jeep na tumagilid hanggang sa masalpok ito ng paparating na truck sa kabilang lane. Pagkatapos niyan, ito na ang mga sumunod na tagpo. Nagkalat ang mga nakahandusay na katawan. Isa-isang inilabas ang mga sakay ng nadisgrasyang jeep. Ang ilang biktimang may malay, duguan, di makabangon at walang magawa kundi umiyak. Ang ilang rumisponde, pilit na ginigising ang iba pang walang ulirat. Ang sinakyan nilang jeep, mistulang nila mukos na papel sa tindi ng pinsala. Kwento na nakaligtas na pasahero na si Clint Brian Umlas. Mabilis ang patakbo ng driver ng jeep na si Hernando de la Rosa Jr. Sino ang mabilis? Yung driver ng jeep. Napagbuka daw po ata ang lasing niya. Nagulat na lang po ako, umiikot na po yung jeep. 7 ang kumpirmadong patay, kabilang na ang 2 batang edad 6 at 9. Hindi naman bababa sa 9 ang sugatan, kabilang na ang driver ng jeep at truck. Trauma raw ang inabot ng ina ng nasawing 9 na taong gulang na si Alex Razid Nilayan dahil sa nangyari. Nakaligtas naman ang 3 taong gulang na kapatid ni Alex na si Alexa Chanel Nilayan na nagtamo ng pasa at bugbog sa kanang mata. Sana makonsensya siya sa ginawa niya dun sa aksidente. Sana maliwanagan yung isip niya na accept niya kung ano man yung pagkakamali kasi buhay yung mga nawala. Ang magkasintahang Lynette Valite at Jefferson Mongas magkikita raw sana sa mall. Pero si Lynette, sa punerarya na niya natagpuan. Wala. Bakit ganun? Ginagawa ko naman lahat. Marami pa kami pangarap. Masama na yung pakiramdam ko niya. Kasi di na siya sumasagot sa tawag ko. Kasi di naman siya ganun eh. Galing naman sa pagdiriwang ng bagong taon sa bahay ng kani-kanila mga kaanak sa Lubao, ang 2 pang pasaherong nasawi na sina Mary Grace David at Roel Flores na pauwi na sana. Si David, 2 anak ang naulila. Ganon din si Flores. Hindi ko kung paano yun. Lalo na, maliit pa yung mga anak ko. Mahala na. Makakaraos din kami siguro. Ma'am, masakit po. Parang anak ko na rin po kasi yung mga pamangkin ko eh. Kahit po ganyan, mga mahal ko po yan. Parang mga anak ko na po sila eh. Magsasampa po ba ng demanda yung pamilya na po? Di na po siguro, ma'am. Kasi kahit na pong gawin namin, wala na eh. Patay na po siya, hindi na po na may babalik yung buhay niya. Ang driver ng pickup na si Alexander Domingo mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries at damage to property. Kinabig niya, kaya gumanon yung sakyan. Nung pagkabig niya, dahil sa mabilis ang takbo niya. Von Aquino, GMA News. May naganap ding aksidente sa kalsada sa iba pang probinsya. Sa Candelaria, Quezon, 4 na magkakaanak ang patay sa salpukan ng bus at tricycle. Ang mainit na balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa trahedya na uwi ang biyahe ng pamilya Garma galing reunion kahapon sa Candelaria, Quezon. 4 sa kanila ang patay matapos sumalpok ang sinasakyan nilang tricycle sa isang pampasaherong bus. Yung tricycle po ay sumalubong sa linya ng paparating na bus. Kaya po nagkameron po ng head-on collision. Kritikal ang isa pa sa mga sakay ng tricycle. Nakaligtas naman ang isang batang pasahero. Paliwanag ng bus driver na si Dario Alocod na sa tamang linya umano siya at mabagal ang patakbo. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga namatay.
Sa Polanco, Zamboanga del Norte, 3 naman ang patay sa salpukan ng 2 motorsiklo ilang minuto pagkatapos magpalit ng taon. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga biktima mula sa mga sinasakyang motorsiklo. 2 naman ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Sa Lala, Lanao del Norte, sugatan ng driver na si Junie Lozada matapos bumangga sa pader ng isang junk shop. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang biktima nang dumulas sa kalsada. Sa lakas ng impact, UP ang malaking bahagi ng tumagilid na truck. Isa rin ang sugatan matapos mabundol ng AUV sa Lubao, Pampanga. Ang biktimang hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan, pumailalim pa sa sasakyan. Agad siyang isinugod sa ospital. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng nakabanggang AUV. Sandra Aguinaldo, GMA News. Nahuli kam sa Baguio City ang pagkaladkad ng taxi driver sa isang traffic police. Balita hatid ni James Agustin. Sa kuha ng dashcam video na ito sa Abanao Street sa Baguio City, makikitang tila pinatitigil ng isang traffic police ang taxi. Muntik pang mabunggo ang enforcer. Huminto saglit ang taxi pero umusad din at nanatili sa harapan ng taxi ang pulis hanggang sa umarurot ang taxi at nakaladkad ang pulis. Huminto lang ito matapos sundan ng isang motorcycle rider. Sa anggulo namang ito ng CCTV, kitang-kita na nakakapit ang pulis sa harapang bahagi ng taxi habang umaandar ito. Maswerteng walang sugat ang traffic police na si Patrolman Julius Walang. Kwento niya, sinita niya ang taxi dahil nakaka-traffic na ito sa lugar. Hindi na raw niya sana titikitan ng driver, pero minura siya nito. Sabi ko, lisensya mo, igilid mo, lisensya mo. Ayaw niyang tumigil, kaya pumunta ako sa harap niya para titigil sana, pero ayaw niya pa rin. Medyo naramdaman ko na bibilisan niya, tumalaw na ako sa harap ng hood, kumapit na ako doon. Dinala sa police station ng taxi driver na nagpositibo sa alak base sa resulta ng medical legal certificate. Pero hindi pa man din siya nakakasuhan ng traffic police, ay nakaalis na sa police station ng driver. Nakuha na ng CCTV ang pagpasok ng isang lalaki sa police station 7 bandang alas 9:25 ng umaga. Ayon sa mga pulis, judge ang lalaki pero tumanggi muna silang pangalanan nito. Matapos ang 5 minuto kasama na niyang lumabas sa police station ang taxi driver. Kwento ng mga pulis, bigla na lang pumasok ang judge at kinausap ang driver. Tiningnan pa raw ng judge ang medical legal certificate at inaya na ang driver palabas. Doon na raw napilitang mag-issue na lang ng traffic citation ticket ang mga pulis. Kita ulit ni judge yung ticket. Tapos sabi niya, purely traffic violation lang to, purely fine, so walang detention dito. So wala po kayong reason na i-hold siya dito ngayon, sabi niya. So umalis na po sila. Hindi man lang kami kinausap kung hindi nagtanong kung anong nangyari. Basta pumunta ng direkta, andun lang kami na basta malakas yung boses niya. Kaya natamimi kami pa lahat, na intimidate na kami na hindi nakapagsalita. Dismayado ang Baguio City Police Office sa ginawa ng judge. Inihanda na nila ang mga kaso na isasampa laban sa driver. Kabilang na ang driving under the influence of liquor, direct assault upon an agent of person in authority, resisting arrest, grave threat at oral defamation. Kung sa tingin niya po ay wala kaming karapatan na hawakan o i-detain ang tao, dapat po ikinontes niya ito sa proper forum, hindi po niya basta kinuha. Itutuloy ko na lang po yung kaso dahil yun naman po yung talagang gusto ko dahil masakit rin sa kalooban ko at sa ng PNP na ginaganon lahat mga pulisar. James Agustin, GMA News. Itinanggi man ng isang judge sa Baguio City na nakialam siya sa paghuli ng mga pulis sa isang taxi driver na nangaladkad ng traffic police. Sa text message ni Judge Roberto Mabalot kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, iginiit niyang hindi siya nakialam at kaya raw itong patunayan ng mga pulis. Kwento niya, habang nasa Justice Hall siya, isang kaanak ang tumawag daw sa kanya para i-check ang isang taxi unit kung totoo ngang inimpound ito dahil sa reckless driving. Sa police station, tinanong niya raw kung nagbibigay ang taxi driver ng kanyang sinumpang salaysay. Pati ang mga pulis, tinanong din daw niya. May pinakita raw sa kanyang resulta ng mga test na isinagawa ng Baguio General Hospital Medical Center. Matapos makita ang resulta ng test, pinagalitan daw niya ang taxi driver na umaming nakainom ng alak hanggang alauna ng madaling araw ng December 31. Ayon kay Judge Mabalot, natatakot daw noon ang taxi driver at tinanong kung makukulong ba siya. Sinabihan daw niyang hindi makukulong dahil multa lang naman daw ang penalty
sa reckless driving. Tinanong daw niya mga pulis kung na-blotter ng insidente. Sumagot naman daw ang isa sa kanila na tapos na itong ma-blotter. Pagkatapos noon, nakita niya may citation ticket nang ibinigay sa taxi driver. Kaya tinanong daw niya ito kung meron pa ba. Sumagot naman daw silang wala na, kaya umalis na sila sa presinto. Samantala na iuwi na sa bansa ang 11 sa 2 OFW na namatay sa aksidente sa Singapore. Balitang hatid ni Ian Cruz. Madamdami ng pag-uwi sa bansa ni Rosalia Nucos. Siya naghatid sa labi ng hipag na si Arlene Nucos, ang isa sa 2 OFW na namatay sa aksidente sa Singapore. May pasok noon si Rosalia pero hahabol daw sana siya sa tambayan nila. Pero pagdating niya sa Lucky Plaza, nangyari na aksidente kung saan patay ang hipag na si Arlene at malubhang nasugatan ang isa pang hipag na si Arceli, pati na ang ibang kaibigan. Mabigat po kasi hindi ko po. Kasi halos lahat po ng mga nandun ay mga kaibigan ko eh. Nasa 30 taon ng OFW sa Singapore si Arlene na nagpaaral sa kanyang kapatid at iba pang kaanak. Kung tutuusin, hindi ko po matanggap kasi ang aking kapatid na si Arlene, siya yung laging tumutulong sa amin. Buhat nung kami po ay nawalan na ng mga magulang. Nasa ospital pa ang atin ni Arlene na si Arceli dahil sa iba't ibang pinsalang tinamo sa katawan. Ang payo ng doktor, huwag ipaalam kay Arceli ang sinapit ng nakababatang kapatid pero maari raw na naiisip na rin ito ni Arceli. Ang ano lang namin, alam niya na ganun ang nangyari kasi alam naman na hindi siya pumapasyal doon. Expected na dapat pumapasyal yung kapatid namin doon pero hindi niya nakikita. Agad dinala sa La Union ang labi ni Nucos. Nakatutok naman ng DFA, DOLE, pati ng OWA sa sitwasyon ng iba pang biktima. Titiyakin daw na may ayudang makukuha ang pamilya Nucos. Ito si Arlene Nucos ay dapat talaga nating parangalan bilang OFW ng 30 taon sa Singapore. Binuhay niya na ang kanyang pamilya sa kanyang pagod at hirap sa Singapore. Baka sa loob daw ng linggong ito, maiuwi na rin ang labi ng isa pang namatay na OFW na si Abigail Leste. Ian Cruz, GMA News. Maring kinundina ng Department of Foreign Affairs ang pagpatay sa OFW na si Jeneline Villavende sa Kuwait na pinagmalupitan umano ng kanyang amo. Nagbabalik si Ian Cruz. Nagluluksang sinalubong ang bagong dekada ng pamilya ng OFW na si Jeneline Villavende na pinatay sa Kuwait nitong December 30. Kwento ng tiyahin ng biktima, nag-abroad si Jeneline noong Hulyo, dala ang pangarap na maiahon ng pamilya sa kahirapan. Ang rason niya nga makabulig sa pamilya na, pirti kapigado. Pero nag-alala raw siya nang hindi na niya gaanong makausap si Jeneline simula noong October 2019. At tuwing kakausapin daw nila si Jeneline, kasama pa raw nito ang amo niyang babae. Hanggang noong December 31, dumating sa kanilang masamang balita na patay na si Jeneline. Wala pang malinaw na detalye sa pagkamatay ng OFW pero suspect sa krimen ang mag-asawang employer nito. Kinondena ng DFA ang pagpaslang kay Jeneline. Labag daw sa kasunduang pinirmahan ng Pilipinas at Kuwait noong 2018 ang patuloy na pang-aabuso at karahasan sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Dagdag ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin, pinatawag niya ang ambassador ng Kuwait sa bansa para iparating ang pagkadismaya ng gobyerno sa nangyari. Ang pagkakaibigan doon ng Pilipinas at Kuwait ay nakadepende sa katarungan para sa ating kababayang pinatay doon. Sabi pa niya, an eye for an eye, a life for a life. Binasag daw ang ulo ng ating kababayan kaya gusto niya ang ulo ng asawa ng employer na gumawa nito. Ayon sa embahada natin sa Kuwait, nakakulong na ang mag-asawang employer ng biktima. Magbibigay naman ng ayuda ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga naulila ng biktima. Ang pagkamatay ni Jeneline sa Kuwait, kapareho sa sinapit ng kababayan din nating si Joanna de Mafelis na pinatay
at inilagay pa sa freezer ng kanya ring amo noong 2018. Magugunitang bilang pagkondena, iniutos ni Pangulong Duterte ang permanenteng pagpapatigil sa deployment ng mga OFW sa Kuwait. Na-lift lamang yun nang pumirma sa kasunduan ng Kuwait na bibigyang proteksyon ang mga OFW sa kanilang bansa. Ian Cruz, GMA News. Hingi naman tayo ng update mula sa Department of Labor and Employment kaugnay sa panibagang kaso ng pagkamatay na isang OFW sa Kuwait. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, nakatakdang magdeklara si Labor Secretary Silvestre Bello III ng partial deployment ban sa Kuwait matapos nga ang pagkamatay ng OFW na si Jenilyn Villavende. Ayon kay Bello, sakop ng ban ang mga first-time domestic helpers. Hindi sakop ang mga returning OFW at skilled worker. Ayon kay Bello, posibleng ilabas na niya ang memorandum bukas at magiging epektibo ito agad-agad. Hindi na raw hihintayin ni Bello ang direktiba ng Pangulo dahil alam daw niyang galit si Presidente at baka iutos ang total deployment ban. Pero sabi ni Bello, baka raw maging total ang deployment ban kung hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Villavende. Base sa paunang ulat na natanggap ng DOLE, black and blue o bugbog sarado si Villavende at patay na nang dalhin sa ospital. May mga Pilipinang nurse daw na magpapatotoo nito. Ang mga suspect ay ang dalawang amo ni Villavende. Nakakulong sila ngayon. Nakausap na rin ng OWA ang pamilya ni Villavende at hustisya ang kanilang gusto. Nangako rin ng DOLE at OWA ng tulong sa kanila kasama ang death at burial benefits. Pero hindi raw agad may uuwi ang labi ni Villavende sa Pilipinas habang patuloy ang investigasyon sa Kuwait dahil ebidensya ito. Ngayong araw, nakatakdang makipagpulong si Bello sa ambassador ng Kuwait. Maliban sa kaso ni Villavende, pag-uusapan din daw ang pagkakaroon ng template contract na mga OFW sa mga employer sa Kuwait. Dapat daw nakasaad sa kontrata ang working hours ng OFW, sleeping hours, na hindi pakikialaman ang cellphone ng OFW at hindi ito pwedeng basta-basta ilipat sa ibang employer. Ayon sa DOLE, Rafi, may 260,000 na OFW sa Kuwait at karamihan sa kanila ay mga domestic worker. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sa punto po ito, makakausap natin si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sir Rafi, sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Magandang tanghali po. Opo, initial reaction niyo po muna sa nakaambang partial deployment ban sa mga OFW pa Kuwait na ipatutupad daw po ng DOLE? Ito po ay ginagalang natin. Ito ay anunsyo ng ating kalihim ng paggawa. At meron lang mga proseso sa pagkakaalam namin na sinabi rin ni Sec Bello patungkol sa pag-convene ng POA Governing Board at pag-coordinate sa DFA sa larangan na ito. So, tinatanggap po natin ito bilang kapasyahan ng ating mahal na kalihim. Ano pong time frame nito para maipatupad? Sa pagkakabanggit, doon din sa ulat ni Tina na dinig ko at nandun din ako nung ini-interview si Sec ay hindi na ito tatagal until tomorrow siguro ay meron na ito. So tomorrow, so may mga alis na first time, by tomorrow, hindi na po makakaalis. Ganun ho ba? Yung precise mechanics, Sir Rafi, kasi ako, kaya yung precise mechanics siguro I will leave this to the POA to implement the details of this particular partial ban. We understand that. Pero meron ho ba kayong bilang o datos kung ilan po yung pwedeng maapektuhan nitong partial deployment ban na ito? Well, on average, estimate ko lang to, Sir Rafi, you'll have to ask the POA. No? Siguro merong, for Kuwait, ang new hires every year na itatala siguro ng 10 hanggang 20,000. Yan, tansya ko lang yan. Tansya ko lang. So so medyo madami-dami din po. So ano pong rekomendasyon nyo dun sa mga nakatakdang paalis pa lamang, Administrator, ng mga OFW na first-timers na pupunta ng Kuwait in the coming days? Well, ang unang-una ay maging, kumbaga, pagpaisip po, magmuni-muni sa sitwasyon. Alam natin na ang Kuwait, bagamat maraming OFWs doon, it's predominantly a domestic worker OFW state, country. And kailangan po natin din tingnan na ibang-ibang lugar po ang pupuntahan natin doon. Hindi ito katulad lamang ng
pupunta sa syudad o sa Maynila para magtrabaho. Ibang kultura, ibang lengguwahe, ibang ugali. Kaya kailangan po talagang pag-isipan ng masinsinan yung mga family members na tumutulak naman sa kanilang mahal sa buhay na mga ibang bayan bilang kasambahay sa Kuwait ay magdalawang isip na rin po. At pangalawa, tignan lang ho na maigi yung kontrata, yung employer na pupuntahan, ilan ang miyembro ng pamilya, ano yung lugar na pupuntahan, kung gaano kalaki, sino ang magiging employer, dissenting pamilya ba, at kung merong pag-agam-agam ay agad idulog ito sa OWA at sa POA at sa DOLE. At wag po mag-hesitate, mag-atubili na lumapit kung may agam-agam bago pa man umalis. At kung nandoon na, alamin po yung mga contact numbers, 1348 ang hotline ng OWA, 1349 sa DOLE. Madali lang pong tandaan. Ang embahada po natin ay may sarili ding mga numero at Facebook at Twitter accounts. Dumulog po kaagad sa atin. Bagamat kaka-anunsyo lang po nito, pero may mga tumatawag na po ba sa inyong opisina or ini-expect kayong tumawag sa inyong opisina para mag-seek ng advice yung mga palis na, for example, sa Sabado o sa Linggo, ng mga first-timers na OFW patungong Kuwait? Meron na po nagtatanong, kaya't yun nga po ang payo natin na siguro magdalawang isip, wag munang tumuloy dahil may napipinto nga pong partial ban. So may choice ba sila pag may ganitong partial ban or sa airport talagang pipigilan na sila? Pipigilan na ho sila. Again, I would look into the details ng POEA. Sige po. Usually merong cut-off. Kung immediately walang cut-off, again, I would leave this to the POEA. Sige po. Sa kaso naman po nitong si Jeneline Villavende, kailan po kaya maiuwi yung kanyang labi? Kasi we understand kailangan pang tapusin. Tama ho ba yung kaso dahil ebidensya yung kanyang cadaver mismo? Yes, inatasan po ako ni Sec Bello na magtungo sa pamilya noong December 31, noong Martes. At doon nga po, pinahatid ko yung pakikiramay ng ating mahal na Pangulo at kalihim ng paggawa sa pamilya, sa tatay, single at walang anak si Jeneline. So yung tatay po ang nakausap ko at yung mga kapatid. Kaya ang karaingan nga po nila ay hustisya at doon naman sa larangan ng hustisya, alam naman natin na nakakulong ngayon yung mag-asawang employer at may kasong kriminal na sa Kuwait Court or sa Kuwait Criminal Authorities. So hintayin na lang ho natin matapos yung investigasyon at yung pangalawang panawagan nila na pagpapauwi ay doon maisasagawa po pag natapos yung investigasyon. Because as we all know, sa criminal investigation na sitwasyon na ganito, karahasan, kasama po yung labi ng biktima sa investigasyon. Ano na pong tulong ang naipaabot ng OWA at ng gobyerno sa pamilya nitong si Jeneline? Well, sa ngayon, nakatutok tayo sa pamilya, lahat ng kanilang pangangailangan. Alam natin na nalaman natin yung impormasyon na isang dahilan o dalawang dahilan ng pag-alis ni Jeneline ay yung kanilang bahay na gawa sa NIPA at kailangan ng pagbabago o improvement at yung pag-aaral ng kanyang bunsong kapatid na nasa grade 6. So, tutulungan po natin sila sa larangan na ito over and above the livelihood and the death and burial benefits na pwede nating ibigay. Active OWA member po si Jeneline, kaya tutulungan po natin ng lubos. And of course, yung transport, katuwang natin ng DFA sa pagpapauwi ng labi ni Jeneline. Opo, bago po siya napatay, kumbaga may mga red flags na ipinakita base doon sa kwento ng kanyang mga kaanak. Pag may mga ganitong pagkakataon ho ba, paano ho ba yung pakikipag-ugnayan sa inyo para at least maampat or mapigilan kung may mga ganitong pangyayari? Kung meron na sila nakikitang kakaiba, dapat magsumbong na ho sa inyo. Ang first line of defense dito usually is the recruitment agency. At batay doon sa recruitment agency president, nakasabay ko by the way, siguro after 1 hour ng pagdating ko, dumating yung may-ari ng agency ni Jeneline. And sabi niya, nung September pa daw, meron ng reklamo tungkol sa sweldo. And ito kailangan imbestigahan ng POA kasi may obligasyon na i-monitor at isumbong ng isang PRA sa kanyang counterpart agency doon, in this case sa Kuwait, at sa gobyerno, yung ano man yung kaganapan. Kaya't mukhang hindi nagawa ito o kailangan imbestigahan ng POA whether nagawa ito ba. Dahil kung hindi, merong multa o penalty doon sa recruitment agency. So in place naman po pala yung mga ganitong aksyon para mapigilan sana yung mga ganitong pagkakataon. In place. Si Jeneline, hindi niya naikwento ng ganap sa kanyang pamilya. Siguro she was shielding her family from the extent of the problem. Hindi naman siya sinasaktan pag pinikwento siya ng pamilya niya. Pinikwentohan niya yung pamilya niya. Pero yung sign ng pag hindi bigay ng sweldo,
ay nandoon na at nung December 13, October 27 siya huling nakausap ng pamilya. Nung December 13, tumawag uli yung pamilya. Ang sumagot na lang yung female employer. At wala nga daw si Jeneline, nagtatrabaho daw. At 2 beses tumawag at hindi nila nakausap ng diretso. So, dinudulog ito all the time sa recruitment agency na, again, titignan natin kung may action na ginawa na mukhang sa pag-una natin pagtingin ng mga detalye ay parang wala. Again, hindi po ito unang pagkakataon and in fact, nagresulta ito sa isang agreement between Kuwait and the Philippine government. Nag-kick in ho ba yung agreement na ito dito sa kaso nitong si Jeneline? Dapat nag-kick in, although meron pang mga inaayos na kontrata na dapat ay ito pa rin ng Kuwaiti side. But again, it remains to be seen. Halimbawa, yung simpleng issue lang ng paghawak ng kanyang cellphone. Sa cellphone, opo. Bakit nung tawag nung employer, nung kaanak sa Disyembre, ang sumagot yung female employer, pero sa telepono ni Jeneline yun, yung paghawak ng cellphone, nandun yun sa agreement. And then of course, yun sa sweldo. Kaya titingnan natin ng gusto kung ano ba talaga ang gaano kaseryoso ang Kuwaiti side sa mga ganitong larangan ng protection sa mga OFWs natin doon. Opo, linawin ko lamang po, so hindi ho natapos ba yung negosasyon patungkol sa cellphone at sweldo or nakalagay na ito pero hindi lang nasunod? Hindi, meron ng agreement meron ng implementing contract na dapat bunuin. Meron namang contract si Jeneline pero yung contract na nakabatay dun sa agreement na pinirmahan last year, yun po ang isinasaayos pa sana. But that doesn't mean na walang kontrata. May kontrata at may agreement na pinirmihan last year. So whether or not there is a detailed contract to implement the agreement last year, there is still that agreement signed last year na dapat galangin. Opo. Well, sasamantalahin na rin po namin yung pagkakataon na humingi ng update sa mga kababayan naman nating nasawi sa road accident sa Singapore. Kailan po kayong schedule sa pagpapawi sa labi ng isa pang nasawi? At yung kondisyon na rin po ng mga sugatan? Well, meron ngang umuwi na kagabi from Singapore, yung isa from yung si Arlene Nucos from La Union. Meron pa tayong inaasahan namin gabi na pauwi, si Abigail Leste ng Cagayan. So, ito na siya na yung pangalawang nasawi. And yung 4 naman na pinsala, 3 nasa ospital pa, yung isa discharge na. Doon sa 3 nasa ospital, 2 kaka-operasyon pa lamang at recovering na. They are safe from harm. Yung isa na critical ay critical at stable na. So medyo may magandang balita tungkol sa kanya at ang gagawin na lang ay isa pang operasyon para siya ay magkaroon na ng full recovery. At lahat na naman po ng gastos na ito, wala nang po problemahin yung mga kaanak nitong mga biktima? Wala pong gagastusin ng kaanak. She is in a state-run, Singapore state-run hospital. So inaasahan natin na tutulong din ang Singapore side dito. But of course, nakahanda ang Philippine side na sagutin lahat. Sa mga kaanak po na gustong dalawin yung kanilang kaanak doon sa Singapore, may possibility ho bang mangyari ito? Yes. Nabanggit din yan, pagdalaw doon sa Singapore, yes. Isasagawa rin natin yung pagdalaw ng mga... yung iba sa kanila, meron ng kaanak doon So, na-coordinate doon. But yung nais pumunta, isinasaayos ng buhay ito. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Halik. Salamat, Sir Rafi. Salamat po. CEO Administrator Hans Leo Kakdak. Balikan po natin ang pagsira sa Cavite ng mga nakumpiskang iligal na paputok at may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, halos 400,000 pisong halaga ng kumpiskadong paputok ang sinira dito sa Imus, Cavite. Para hindi na magpaulit-ulit pa yung problema ng paputok, sabi ng pulisya ay panahon na para magkaroon ng firecracker ban dito sa probinsya. Gamit ang baso, winasak ang mga nakumpiskang boga sa headquarters ng Cavite Police Provincial Office dito sa Imus, Cavite. Inilubog naman sa mga drum na may tubig ang iba't ibang uri ng mga paputok. Nasa 380,000 pesos ang halaga ng mga winasak na paputok na nakumpiska mula December 27 hanggang December 31. Karamihan sa mga nakumpiska ay mula sa mga lugar dito na nagpatupad ng firecracker ban. Umaasa ang pulisya na sa susunod na pagsalubong ng bagong taon, hindi lang sa 3 syudad at 8 bayan ipagbawal ang paputok, kundi sana raw ay sa buong probinsya. 61 ang naitalang firecracker-related injuries dito sa Cavite. Karamihan
ay biktima ng illegal na paputok gaya ng kwitis at fountain. And we will encourage lahat ng 7 cities and 16 municipalities na sa darating na bagong taon magkaroon ng total ban, no? Para maiwasan talaga natin yung casualties or injuries. Rafi, ang mga winasak na paputok ay dadalhin sa Ternate, Cavite para ibaon sa lupa para hindi na raw makapaminsala pa. Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Malakas muli ang hanging amihan na umiiral sa bansa. Apektado nito ang Luzon at Eastern Visayas ayon po sa Pag-asa. Magiging maalon ang mga dagat sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon at silangang baybayin ng Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat at Surigao del Norte. Pinapayuhang huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Quezon Province, Mindoro, Eastern Visayas at Mindanao base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Bilang paghahanda sa Traslasyon 2020, sinimulan na ng Manila City Hall ang araw-araw na clearing operation sa paligid ng Quiapo Church at sa ruta ng prosesyon. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, inuna today yung Hidalgo Street at Gomez Street sa paligid dito ng Quiapo Church. Pero nagulat, nadismaya at ang ilang vendor ay nangiyak-ngiyak sa galit dahil sa kanila ay gulat ang clearing operation na ito. Ang sabi raw sa kanila, January 7 pa sila pagliligpitin ng paninda para sa traslasyon. January 8 ilalabas ang puon papunta sa Rizal Park, tapos sa January 9 naman ang mismong traslasyon. Nagpakita pa ang ilan ng hawkers fee receipt na binayaran nila kahapon. Pinapayagan sila talaga magtinda kasi sa bangketa habang nagbabayad ng kung tawagin nila rito ay etneb ticket ng City Hall o yung 20-20 kada araw na pagtitinda. Sabi ng Head for Operations ng Hawkers Management ng City Hall, pribilehiyo at hindi karapatan ng etneb hawkers ticket na yon. Pwede raw i-revoke ng City Hall yun anytime. Simula raw December 30, bawal na talaga magtinda sa paligid ng simbahan at kung kailan ibabalik sila doon ay hindi pa raw nadesisyonan. Rafi. Maraming salamat, Mark Salazar. Nag-test run na ang motorcycle riding hailing app na Joyride. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, umarangkada na nga ang Joyride sa mga bagong pasok na motorcycle hailing app sa pilot study ng motorcycle taxis sa bansa. Ayon sa Joyride PH, nasa 6,907 riders na raw ang onboard sa kanilang platform dito sa Metro Manila. Pero nasa 1,493 pa lang ang mga bumabiyahe sa kalsada. Kulang pa kasi sa gear ang ibang riders. Inaasahan magiging fully operational ang Joyride sa February kung saan target nilang maabot ang cap ng Technical Working Group na 10,000 riders. Sa ngayon, walang datos ang Joyride kung ilan sa kanilang mga rider ang lumipat mula sa angkas. Hindi raw kasi nila ito tinatanong. Gayunpaman, bukas daw ang kanilang TNC sa pagtanggap sa mga ito basta dadaan sa proseso at papasa sa kanilang training. Ang kanilang pasahe alinsunod sa tinakda ng TWG na 50 pesos sa first 2 kilometers, 10 pesos ang kada susunod na kilometro hanggang 7 kilometers, at 20 pesos kada kilometro naman kung lalagpas na dito. Wala ring price surge. Base kasi sa guidelines ng TWG, pare-pareho lamang ang fare matrix anuman ng motorcycle TNC na sasakyan. Pinabulaanan din ng Joyride ang mga balitang may mga politikong konektado, kaya sila nakapasok sa pilot study. Wala raw itong katotohanan. Sa ngayon, nasa 65,000 na ang app downloads ng Joyride. Samantala, kasama sa mga pinapaliwanag ng Joyride sa kanilang riders na hanggang March 23 lamang ang pilot study. Dito sa pag-aaral nakasalalay kung gagawing legal ng Kongreso ang pamamasada ng mga motorsiklo. Umaasa raw silang ito makikita sa pagtatapos ng pilot study. Samantala, sinusubukan pa natin kunin ang panig ng isa pang motorcycle TNC na We Move It. Rafi. Sam, sabi nga ng Joyride, wala raw mga politiko behind them. Pero dinisclose ba nila yung ownership nitong
bagong ride-hailing app na ito? Rafi, dinisclose nila kanina yung mga may-ari nitong Joyride. Ito ay Pamilya Nubla at Pamilya Tuwa. Ang sinasabi nila may mga nilapitan silang mga politiko o nagpatulong sila doon sa paghahatid ng sulat lamang para nga maipasok sila sana doon sa unang TWG, doon sa 6 months na pilot study. Pero sinasabi nila hindi naman daw sila natulungan din dahil hindi nga sila nakapasok. Dito sa bagong TWG daw sila ulit nag-apply at thankfully ay nakapasok sila sa pilot study. At ilan ulit yung ini-aim nila na mga riders para dito sa Joyride? Rafi, base dun sa guidelines ng technical working group dito sa pilot study, tig 10,000 ang ibibigay dun sa tatlong TNC. So tig 10,000 itong Angkas, itong Joyride at WeMove It. Nabanggit mo na kanina na kulang pa sa safety gears itong kanilang mga riders, kayong iba hindi pa naka-onboard, ika nga. Pero ano pa ba yung hinihintay nila? Bukod syempre sa helmet, ano pa ba yung kailangan nila na safety gears? Rafi, bukod dun sa uniform, bukod dun sa mga iba pang gamit, pinaka-importante dito sa Joyride, yung kanilang safety strap. Ito yung belt na nakalagay dun sa mismong rider, yung nagmamaneho ng motorsiklo, kung saan naman kakapit itong pasahero. So yun ay specially designed, kaya kailangan pa daw intayin yung stock niyan. At inaasahan nga ngayong end of the month ay makukumpleto for the 6,900 riders. At hopefully by February, para naman ito nalalabi pa doon sa 10,000 na cap. At pahuli na lamang, Sam, nakita namin sa video kanina, yung parang medyo obstacle course. Ito ba yung training area para sa kanilang mga riders? Correct, Rafi, yan yung training area nila. No? Kailangan dumaan sa obstacle course training, iba't ibang klaseng maneuvers, kailangan matutunan kung ano yung tamang, kumbaga, pagsiguro na magiging ligtas yung driver pati o rider, pati yung pasahero nila na mai-traverse nila yung iba't ibang obstacles na makikita din naman sa kalsada. So kasama yan dun sa training program nitong Joyride. Okay, maraming salamat, Salima Refran. Aprobado na ang pagtatayo ng MRT-4 na kokonekta sa Metro Manila at Rizal. Uumpisahan ang konstruksyon ng MRT-4 sa 2021 at target itong matapos sa 2025. Mahigit 15 kilometro ang haba ng MRT-4 na daraan sa Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Ortigas Center, tapos sa Cainta at Taytay sa Rizal Province. Mahigit 200,000 pasahero ang inaasang masaserbisyo nito araw-araw. 59.3 billion pesos ang inilaang pondo para sa MRT-4. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Sunog ang sumalubong sa bagong taon ng ilang taga General Santos City. Alas 11 ng umaga kahapon nasunog ang isang imbakan ng construction materials sa Barangay Lagaw. Nasa 200,000 pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy pa rin inaalam ang sanhi ng sunog. Sa Boracay naman sa Aklan, 3 bahay sa Barangay Manok-Manok ang natupok ilang oras bago magbagong taon. Mabilis na pula ang apoy at walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Sa evacuation center na nagbagong taon ang mga nasunugan sa Maynila at Quezon City. Nananawagan sila ng tulong para kahit paano ay makapagsimula ulit matapos silang mawalan ng matitirhan. Ang mainit na balita hatid ni Victoria Tulad. Nahirapan kami katulad ng ganito. Sobrang mainit. Hirap si Rita kung paano muling magsisimula. Kabilang ang kanyang pamilya sa mga tumutuloy ngayon sa evacuation center matapos masunugan kahapon sa Barangay 776, Santa Ana, Maynila. Bagaman walang naisalbang gamit, nagpapasalamat pa rin daw si Rita dahil nakaligtas sila. Buti ka mo nakalabas sila, yung mga apo ko, tsaka yung anak ko. Kung hindi po kami nakalabas, lahat kami po patay. May command post na sa Barangay Hall para sa mga donasyon para sa mga biktima. Tignan ni Mayor Recitation, nakita niya kung gaano kalaki at ang sabi niya babalik daw siya rito para magbigay ng tulong. Sa evacuation center din nagbagong taon ang mga nasunugan sa Barangay Basra, Quezon City. Nangyari ang sunog sa kasagsagan ng kanilang paghahanda para sa Medianoche. Si Mang Ariel, naglilitsyon pa raw noon ng baboy. Pagkalapag ko po ng baboy doon sa lamesa. Pagkalabas ko ng pinto, sumigaw na nasunog.
kaarawan ng misis niyang si Excel kahapon. Kaya wala po kami naligtas talaga. Wala rin halos na isalbang gamit ang pamilya ni Chris Esique. Kinuha ko na lang po yung mga anak ko, tapos yung asawa ko. Tumakbo na po kami dito sa area. Nag-iiyakan lang po kami. Bagaman naka-modular tents, hirap pa rin daw sila ng kanyang mag-anak. Yung mga anak namin, kung ano-ano na naramdaman kasi masakit yata yung tiyan, yung hindi komportable dito. Panawagan nila, tulong para muling makabangon. Kailangan nila ng pagkain at mga gamit, lalo kumot at damit. Nagbigay na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan. Victoria Tulad, GMA News. Sa mga evacuation center din sinalubong ng nasa 300 pamilya sa Makilala, Cotabato ang bagong taon. Hindi pa kasi sila pwedeng bumalik sa kani-kanilang bahay matapos ang halos magkakasunod na lindol doon na nagsimula noong Oktubre. Kahit naman nasa evacuation center, masaya pa rin daw ilang pamilya na sumalubong sa 2020 dahil kumpleto sila. Umaasa silang makakalipat na sa ipinangakong relocation site ng lokal na pamahalaan. Ang pinag-uusapang trailer ng live-action remake na Voltes 5 Legacy at ang New Year celebration ng ilang Kapuso stars kasama ang kani-kanilang pamilya sa Star Bites. Sa Dante Squad, matching ang pink polka dots OOTD ni Mommy Marian at Ate Zia sa kanilang New Year family photo. Pareho naman nakapolo sina Daddy Dong at Baby Ziggy. Matching polka dots din ang miss ni Bossing Vic Soto na si Pauline Luna at si Baby Tala. Party vibes naman ang hatid ni Zoren Legaspi at Carmina Villaruel kasama ang kanilang twins. Sa Amerika naman, nag-New Year ang pamilya ni Paulo Contis at LJ Reyes. Hindi na makaya ng Earth Defense Force ang pag-atake ng Brazilian hostiles. Inaabangan na ng netizens ang live-action remake na anime na Voltes 5 Legacy. Naka 1.2 million views na yan sa Facebook at ipapalabas na sa GMA soon. And that's our Star Bites. Ako po si Katati Bayan. Rafi? Salamat, Kata. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Mag-subscribe po sa youtube.com/GMA News para sa iba pang ulat at istorya mula sa aming news teams. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ng aking partner na si Connie Sison, ako po si Rafi Tima, ang inyong kasalo dito sa Balitang Hali.